So magandang tanghali sa inyo mga repa. Okay, andito tayo ngayon. Binaklas ko yung gulong. Pudpud na yung gulong ko. Kasi alam mo yung bakit? Tabingi. Hindi ko makakuha yung alignment dahil wasak na yung aking shock absorber. So binili ko ito kay Jetco Pasay. So in order ko kahapon, dumating ngayon. Ang bilis. Tanghali ko in order. Dito pa yun sa province ha. Diyan ako bilib kay kila boss Jetco ng Pasay. Ayan. Ito ay shock absorber ha. Papalitan ko na kasi yung shock absorber ko. Nakakalug. Tabingi pati. Hindi ko makuha yung adjust ng ano. Tabingi eh. Kaya ganyan ang kain yan eh. Malalayo ang biyahe ko. Ano. So kailangan na talaga natin palitan ng bago. So yun. So meron din ako ditong Isidelco. Ayan. So magpapalit din ako ng steering pump fluid. Ano po? So mga repa, pasensya na kayo. Hindi ako masyado nakakapag-upload ngayon dahil busy po ako sa aking negosyo. Business po, business siyempre. So hindi naman po ako totally full-time YouTuber. Gaya ng nasabi ko dun sa mahority kong account na 10,000 subscriber na. Wala akong pakialam dun sa ano, yung hindi monetize na ako eh. So wala akong pakialam dun. May way ako para ako kumita. Hindi ako gaya ng ibang YouTuber dyan, dun lang nakapokus. So anyway, kanya-kanya kasi tayong diskarte eh. Ano? So may negosyo kasi ako. Kung yung negosyo ko naman ay so far so good, kompleto po yun. May BIR, business permit, mayor's permit. So kompleto po yun. Dahil ayaw ko ng piratang mga gawa. So yan mga repa. So papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng shock absorber. So pagka ito nilagyan ko na ng W40 kasi matagal na to. So yun. So niluwagan ko na rin yung baba. So ang una nyo gagawin ay so tatanggalin nyo muna ito. Alright. Dugyot ang sasakyan ko mga repa. Diba? Ito po buong Quezon po ang tinitira nito. Minsan galing kami ng Mauban, Impanta at saka sa Chaong. Yes, Chaong. Shout out sa inyo mga taga Chaong. Yes. Ayun. Anyway. Ito lang, simple lang. Tanggalin nyo lang to. Tangaluwagan nyo na. Save nyo yung mga tornilyo. Kasi ano tayo eh. Isang kamay na naman tayo. Sasabihin ng iba, magulo yung aking video. Huwag na lang kayo manood. Kuha lang kayo ng idea. Hindi na siya kasi umuugtol eh. Ibig sabihin ay yan, easy lang. Kahit saan kayo na doon ay pwede nyong ayan oh. Ayaw nang bumalik. Ayan oh, tupi na oh. Bingkong na oh. Ayan oh, bingkong. Bukit na oh. Tsaka bingkong na dito kung mapapansin nyo. Ano? So tatanggalin ko na din dito. Ayan oh. Maluwag na ito. Ayun, kinamay lang. Tapos slide nyo lang. Ayun, oh. Gumana pa nga. Tapos yan, kasi naka-retract siya, ay susungkitin nyo lang to. Ano mga repa, susungkitin nyo lang, pupush nyo lang. So yan mga repa, sinundot ko lang yan para bumaba yung shock absorber natin. Ayun o, sinundot ko lang para matras. Bibitawan ko yan. Yo! Wala na to, wala na, hindi na ano. Yun, may time na gumagalaw siya, may time na hindi.
Kasi nga bingkong na ito yun. Ah! So yun, simple lang. Ito wag nyo itong itatapon. May pwede kayong pagkamitan ito, DIY. Ayan. So tatanggalin natin itong pinadala sa atin ni Jet ko. So ayan oh. Oh yun oh. Ayan. May wiper pa ako. Diba? Wiper yan. Sa likod at ito yung sa likod. Ito yung sa front. Ay. Wala. Huwag ito magagasgas. Ito po ay Denso ha. Denso. So yan. So nasa sa inyo kung bibili kayo ng wiper o anong brand ang gusto nyo. Gusto nyo gawang Danau. Pwede rin. Ano yung baril? So yun. So alam ba yung ano dito? Dalawang ano yan. Lahat yan papalitan ko pati yung likod. So dito ipapakita ko lang ay kung paano magpalit dito sa kanan side. Sa kanan ano. Tapos yung sa kabila ay same lang kung anong procedure dito. Yun din ang procedure kung paano baklasin doon sa kabila. Ganun lang po yun. Gaya na nasabi ko kung paano nyo binaklas. Ganun din. Pagbabalik. Alright. Tingnan muna natin to. Pakita ko yung kay Jet ko. Ayan. So magkano ba kinuha? Ayan. Kita nyo na yan. Ha? Kita nyo, napakamura no? Kay paring Jet ko. Mura yan. Shock absorber compare sa Lazada. Subok yan. Orig yan. Hindi magbibenta si Jet ko ng hindi orig. Okay. Yun oh, parang original oh. Oh. Di ba? Lahat ay fluid, liquid o fluid, yun, same. Ano po? Ayan. So mga repa, yun, ito ay liquid o fluid. Ito naman ay gas. Ano, gas siya. So ganyan yan. Tututog na rin. Ayan. O tingnan mo, hindi na nabalik oh. Wala na. Wala na to. Yan yung problema ko nung nakaraan. Yun, saka bumalik oh. Oo. Yan ang gas type. Sa akin ay papalit ko ngayon ay fluid or fluid type. Okay? So hindi masyadong ano to. Tingnan natin, matigas nga lang to. Matigas to mga repa. Matigas. Compare doon maalog yung ano gas. Ayoko. Ay nako. So nilagyan ko lang ng grasa para pag susunod na pagtatanggal ay maluwag siya. Ayan. Ayan. Tapos lagyan nyo ito mga repa ha. Itong accessories na ito. Ayan. Doon. Ayan. Yun. Tapos yung rubber. Ayan. Ayan. Tapos iangat yun na. So mga repa, pag nailagay nyo na itong ano, itong goma, pwede nyo nang iangat. Ayan. So ito nga pala ay dalawa, bali tatlo. Mayroong isang ano, ayan oh, kagaya niyan. So iba yung design niyan ha. So ayan oh, iba ang hookup. Ito yung ginagamit sa ibabaw. Pero nasa sa inyo kung gagamitin nyo. Ito ay purpose nito ay para hindi masira yung ano natin, itong pinakang stud, itong pinakang bolt natin dito. Kasi pag wala ito ay sasabit yan dito. Yan, magkaka-play siya. Ano, ngayon pag yun na gatla in future ay pwedeng maputol. Ano, so kaya ito ay nilalagyan ito.
Ayan. Ayan. Sakto yan sa butas mga repa. Yung sakto sa butas. Pag inangat mo, ayan. So yan. So yung iba naman, ang may nakikita ako shock absorber, ito na lang ang nilalagay. So kaya lang may time na yan, tatama yan dito, pwedeng umingay. So yung iba nakikita ko, pero nasa sa kanila yung bahala sila. Yan, ito yung diskarte ko. Pero tama ito mga repa. Yan. Tapos saka natin lalagyan ito. Yan. Tapos saka natin ito ilalagay. Ayan. May lock siya. Ito yung lock nut ha, lock nut. Ayan o. Diba? Dun sa gas parang dalawang nut ang nilalagay nila. Ito fluid type to eh. Ayan. Simple lang to. Tanggal lang, simple. Kung nawala yung spanner ko. So anyway, pagkahigpit nito is ma-press lang itong na hindi siya mag-iingay. Kasi pwedeng mag-ingay yan eh. Yan yung ingay na yan. Ayan. Yung mga ganyang ingay. So kala nyo sa ball joint yun, hindi po. Minsan po ay check nyo ang shock absorber nyo. So higpitan ko na po to. So pwede naman kayo gumamit ng small katala din spanner. Ito. Yan. Dito nyo iipit yan. Wala kasi yung katala kong malaki yung katala ko dito. So parang ganito. Ayan. So yan yan yung stopper nya. So pwede nyo nang paano ba to? Isang kamay ang kailangan walang yan naman. So pwede nyo nang higpitan itong nut. Kasi may pangontra na kayo. Yung iba naman hinahawakan ko lang dito. Naman to. Madali lang. So pakita ko sa inyo, hawak lang ipitin ko lang yung ko. Yan ayan depende kasi sa pulso natin. Kagaya nyo, hindi naman talaga kayong mekaniko. So yung mga car owner, so wag nyo nang hawakan, kontrahan nyo na lang dito. Wala kayo spanner, sikwatin nyo dito. May tire lever kayo, baka lang ingatan nyo lang, baka masira, di ba? Maraming diskarte talaga. So yan, ayos na yan, nakapagpalit na tayo. So tapos na. So isusuli ko na lang yung gulong ko. Ganun lang kasimple mga repa. Po. So wala na yung kalog. Ugain man yan wala lang kalog yan. Doon nahigpitan ko na rin. Itutuwid ko na lang to. So ngayon pag nag-open kayo ng mga ganito, i-check nyo na rin yung brake pads nyo. Check nyo na rin. So para isang baklasan kayo, ball joint, check nyo na rin. Ako'y kagagrasa ka lang nung last month. Talaga lang maalikabok ngayon mga repa. Kagagrasa lang nito. So yun nga ang kagandahan pag may mga panggrasa kayong maaalagaan nyo yung sasakyan nyo. Kita nyo naman yan walang linisan, 1 taon. Ang sasakyan ko'y walang linisan, 1 taon yan mga repa. Kaya nyo ba yun? So hindi nyo kaya yun. Kasi lagi lang din ako sa lansangan Ito nga durog na rin Anyway, later na yan. Shock absorber muna tayo. Mahirap. Pag yun ang problema pag nagbukas ka, may makikita ka pang iba. May makikita ka pang iba. So nandito tayo sa kabila, sa left side, driver side. So tapos na rin. Po. So yan. Kakabit ko na yung gulong.
Tapos likod naman tayo. So mga repa, napalitan ko na rin yun sa kabila ko. So ito na siya ngayon. So ito yung may tama, oh. Ito yung parang hindi na nabalik. Hindi na siya nabalik. So kung mapapansin nyo, lalo pang tumaas yung aking ano, nung mapalitan ng bago. So tingin ko isang reason yan yung, naalala nyo ba yung in-upload ko na naputulan ako ng torsion bolt. Tapos yung torsion arm, yung holder niya. Tingin ko dahil dito. Kasi natatandaan ko noon yung paglipad ng, hindi naman lipad, yung biglang baba kasi nung kalsada. Pag lipad ng ganun, pagbagsak, bahag. Yung pangalawang bounce ang doon na bumigay. So dahil tingin ko masyado siyang bouncy ang gas type, ano, so kaya siguro naputol yung aking shock absorber, yung torsion bolt. Kaya siguro naputol yung torsion bolt ko. So yung pagkaka-adjust ko naman dun sa ano ko, mataas pa yung thread eh. So kaya ako nagtataka. Kaya yung torsion arm height ay naputol din, na ano yun, napingas. Dahil kasi nga yung ano, yung adjustment ng aking torsion bolt is mataas pa. Pwede pa siyang i-adjust ng i-adjust. Kaso ewan ko, dahil nga tingin ko dahil dito. Kasi nagtataka ako. Hindi naman basta mapuputol yun. At saka napingas yung ano, yung torsion arm height niya. Napingas talaga. It means ay ano siya, hindi naputol yung bolt, pero yung bolt hindi ko na nakita eh. So napingas yung half moon ano niya, yung stopper. So napingas din yung ano. So it means talagang matibay yung torsion bolt. Napingas lang yung torsion arm height. Kasi yung torsion bolt hindi ko na nakita kasi mabilis yung takbo ko eh. Tandaan nyo ba yon, yung nasiraan ako somewhere dito sa Quezon Province na gabi pa, tapos yung place na yun is unsafe. So yun. So anyway, magpapalit naman tayo na sarir. Ayan, ito naman yung panlikod. Okay, panlikod. Dalawa rin to. So ito ay napakasimple lang mga repa, ha? Lawak ng garahe ko dito. Lawak ng garahe ko yan. Wow. Ito yung place dito sa province namin na walang masyadong ano. So kanina nga, ngayon mainit na dito. Kanina wala pa. So, titirahin ko na yung mabilisan. Pagdating doon sa kabila, doon ko kayo tuturuan. Ano pa? Sige.